Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha Allah na binigyan tayo muli ng pagkakataon na magkasama-sama at may isagawa natin ang ating mga obligasyon. Walang iba kundi ang salah. Alhamdulillah. At imagine, pinili tayo ni Allah sa dami-dami ng mga tao sa labas. Pinili niya tayo upang makasamba sa Kanya. Mga minamahal kong magulang kapatid sa pananampalatayang Islam, ganun din sa mga viewers natin sa Mensahe TV, isa sa napakalagang aral, turo sa ating pananampalataya, ang pangangalaga sa tinatawag na amana. Ibig sabihin ng amana, ito yung pinagkatiwala. No? Pinagkatiwala. Okay? Na kung saan ang amana, hindi lang ito sa tinatawag na mga kayamanan o mga things o mga bagay. Bagkus lahat ng inobliga sa ni Allah, ito yung matatawag na amana. Lahat na inobliga ng Allah sa iyo ay matatawag na amana. Now, ang amana, kunin muna natin yung danger, yung panganib ng pag-iwan nito. Una, pag naiwan nito, pag nawala ng amana, dito na makikita natin yung pagkakaroon ng chaos, no? Nakikita nyo ngayon sa ibang bansa, yung trust ng tao sa mga leaders, halimbawa, nawawala na. Sa ibang mga lugar, kasi hindi na nila, wala ng tiwala. Pag nawala yung tiwala na yan, pinagkatiwala sa'yo, pag nawala na yan, ito yung nagiging dahilan ng chaos. Subhanallah. Injustice na nakikita natin sa nowadays, subhanallah. No? Yung mga bansa na ayaw nila yung sobrang kurap na halimbawa, ng mga namumuno halimbawa, yung mga tao nagre-react na. Yan napakadelikado. Kaya sa Islam, ito isa mga panganib sa pag-iwan nito. Pag iniwan mo na ang amana na tinatawag, ito yung maging dahilan. Masisira ang community, ang komunidad. As a whole, bansa nakikita natin nowadays, subhanallah. Nawawala. And that's why sa isang hadith ng mahal na propeta, إِذَا دُيَّتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ إِذَا دُيَّتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Pag nawala na sabi niyang amana, فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Hintayin mo na sabi niyang oras. Ibig sabihin ito na, nakikita natin. Pag nawala ng amana, hintayin mo ng oras. Ito yung araw ng paghukumala. Hindi na, malapit na. Wala na wala na yung tiwala. Subhanallah. Nawala na yung tiwala sa mga tao, sa mga leaders halimbawa. Nawala na. Allahu Akbar. At ang amana, nakakatakot na ito kasi ang taong walang amana, ito ang dito sa kanyang tinatawag na pagiging munafik. Nifaq. Yung hadith na binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tatlong katangian ng taong mapagkunwari. Idha tumina, isa sa katangian niya, idha tumina, khana. Pag once na pinagkatiwalaan mo siya, siya'y nagtataksil. Allah. Pinagkatiwalaan mo isang bagay sa kanya, wala. A'udhu billah. Kaya mga kapatid, nakakatakot ang pag-iwan sa tinatawag na amana. Nakakatakot ang pag-iwan sa amana at napakaraming mga consequences nito, subhanallah, na dapat natin bilang mananampalataya, bilang mga Muslim, pangalagaan natin kung ano man ang amana sa atin. Nawa, dalangin kung Allah pangalagaan niya tayo, pagkaloob niya Allah sa atin ang kabutihan sa mundo at sa kabilang buhay, gabayan niya tayo. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.